Day, ito na ang inyong request na tutorial for 2024 trending nail art. Uy, bet ng mga manginginom to, for sure. Kaya ito ay guide para sa mga katulad ko nail tech. Ito ay sample lamang ng aking paggawa base sa nakita kong picture at ina-analyze ko lang siyang mabuti kung paano ko ito makukuha, Day. Sa tingin ko, hindi pa to yung perfect na pagkagawa ko at hindi ito ang pinakamagandang version, Day. Pero since nagustuhan nyo, ipapakita ko sa inyo. At ito na nga yung bubbles natin. Ito po ay dishwashing soap. Kahit ano, pwede nyong gamitin, Day. Basta may bula, okay na yan. At ito nga, tinanggal ko na yung isa. Tapos gagamitin ko dito ay color yellow gel polish and orange gel polish ng Model Ones. Basta kung wala kayong kaparehong kulay nung nasa picture, mag-mixing color na lang kayo. Dito nga ay napili ko ay orange and yellow. Kahit magkaibang brand ay, pwede na yan. Basta maayos ang pagkasunod mo, magtatagal na kay client yan. Gusto nyo nga pala ng mas dark, pwede nyo siyang lagyan ng jelly brown. Dito ay naglagay na ako ng base coat. Importante na marami yung base coat niya para magmukha siyang clear. Pwede din tayong gumamit dito ng builder gel para malapot siya. At nilagay ko na nga din yung color orange and yellow. At imimix ko lang to, Day. At ang ginamit kong pang mix ay bamboo stick lang. Kung gagamitan natin yan ng brush pang mixing, may tendency magbubbles yung mismong gel polish natin. At ito na yun, Day. Umpisahan ko na nga siya. Una ay naglagay lang ako ng white color. Naglagay ako ng 1 layer at yung lines niya ay hinango ko lang sa makakatotohanang bubble. At ayusin lang natin to at hindi natin siya i-cure. Dahil lalagyan pa natin ito ng bubble, piliin lang yung maliliit na bubbles. After that, kinure ko ito ng mabilis. 15 to 30 seconds, pwede na yan, Day. At ito na nga ang kinalabasan ng ating foaming bubble sa taas. Yee, sana nakikita nyo kasi malabo yung camera ko. Then, next step na tayo. Yung pinagmix natin kanina yung ilalagay ko at siya yung magsisilbing alak natin, Day. O, diba? Sa mga nag-expect ng encapsulated na alak dyan, handpaint lang po to, Day. Low budget muna tayo ngayon. Charot. Dahil trending to, Day, sulitin nyo naman. Taasan nyo ng konti yung price nyo. Nakikiusap ako, huwag nyo nang i-bargain, Day. Tada! At ito na siya. Inure ko lang ito for 30 seconds. Then apply the second layer na, Day. Hala siya, sasabihin nila nasan yung bubbles. Akala ko ba encapsulated? So yun na nga, no, ayaw ko kasi matakpan masyado yung mga bubbles natin. After the second layer, cure ko lang ito for 60 seconds. Then wala! Ayan na siya! Ay, Jaja, sigla mo. At ito nga yung sinasabi kong jelly brown sa inyo. Kahit ano, basta kahawig niyan, pwede na yan, Day. Tara, shot puno. Charot. Ito, gagamitin ko lang siya dito sa baba para maging shadow siya ng parang basa natin. Kung nakita nyo dun sa picture, Day, meron yan yung para shadow. Ay, Jaja, grabe ka po muna. Aba, syempre, gumagaya na lang rin tayo. Di pa natin naaayusin. O, Day, follow. Ito na yung white na layer para maging makatotohanan na yung ating baso. Pero nipisan lang natin, kaya ito ay babawasan ko ng konti, Day. So, ito na siya. Ito na yung kinalabasan niya, Day. At hindi ko muna ito i-cure. Ilalagay ko muna yung white na tira sa taas kasi hindi lahat sa taas ay naka-bubbles. Dito nga ay parang mas makapal siya tingnan, pero pwede na yan para mas ma-emphasize yung foam natin. Then ito na, after 30 seconds of curing, pinaghalo ko na yung aking tinimpla na kulay dun sa white since di ko na yung gagamitin. Jaja, ano na naman gagawin mo dyan? Puro ka mixing color. Siyempre, Day, sayang naman to, di ba? At ito ang tanong ng lahat, paano yung bubble? Ito na talaga yun, Day, wag mong ilahat. Ginawa kong technique dito, Day, ay hindi ko nilalahat. Naglagay lang ako kung saan siya pwede. At hindi ko siya hayaang maging OA kagaya ko, Day. Ay, tama ka dyan, Ja. Pagpatuloy mo yan. At ginamit ko na dito yung kakulay niya. Pero medyo may pagka-white para hindi ko na-applyan ito ng gel polish ulit na color yellow. Parang kitang-kita yung mga bubbles natin. At nasa inyo na yan, Day. Yung iba kasi white ang ginagamit nilang pang bubble. At meron naman clear. Kaya yung tingin yung mas maganda para sa inyo, yun yung sundin nyo, Day. At ito nga, kinure ko na siya for 30 seconds ulit. At ito na talaga, Day. Ito na yung bubbles natin. Diba? Kitang-kita. At ito na yun, Day. Lilinisan lang natin na maayos. At ilalagyan ko siya na solid gel or Born Pretty yung gamit ko dito. 5-in-1 top coat. Pwede din kayong gumamit ng mga glue gel. Basta yung malapot lang, Day. Para makuha natin yung hubog ng baso sa baba. At ngayon, naglagay na naman ako ng konting white lang. Dahil kita ko din sa picture, Day, may mga white line siya na parang bubbles din. At mga dots lang siya, Day. Nasa inyo na din kung susundin nyo. Basta ako, yun yung way ko. At ito na nga siya ang aking pang-seal. Filler gel lang naman yung gamit ko, Day. Kasi nga, ang gandang gamitin nito, Day. Dati ay pang-seal ko ay 6-in-1 glue gel bago ko i-top coat para matibay siya, Day. At para makinis din siya at hindi nakakapa yung ating mga bubbles. So, ito na nga. Magta-top coat na tayo. Ang dami kong top coat pero pinakapangarap ko talagang gamitin ay yung top coat na
NC and Glanza. Kasi balita ko talagang maganda daw yun. Matibay at sobrang glossy dye. At dahil wala pa tayong budget dye, ito na muna. So, ito na yung final result niya after curing for 60 seconds. Sana nagustuhan nyo at naintindihan yung mga dye. Dahil sinishare ko talaga to para may matutunan tayong lahat mga dye. Ay, oo, Jaja, para hindi naman puro chika yung alam nyo. Ay, grabe ka sa amin, no, dye? And ito na nga yung final look. Please do like, share, and follow for more. Thank you!